Pabait ako, simple lang ako, kalog ako, ganyan ako. Hilig akong kuminding-kinding. Sabi ko, kinding-kinding na lang ako, sayo-sayo ng konti. Kasi pag baguhan ka, kailangan mo magpuyat, magsipag, tiyaga. Pero pag naisip ko, monetize na ako, sumasahod na ako. Wow, sabi ko, tuloy ko na lang to, bahala na to, kahit ano na lang i-post ko. Okay pa yung yung mga kaibigan mo, yung hindi mo kakilala, talaga nagsusupport kaysa sa kapamilya mo, mga kakilala mo. Mula nung na ako, nag-inis na ako, pinasahod na ako ng Meta, yun, nag-ano na sila, naglalag na sila, nagsusupport na sila, nagre-react na sila. Ingit lang yan sila, hindi nila kaya yung ginagawa mo at ginagawa natin ng mga content creator. Alright, so good everyone. We're doing a small podcast right now. And this time, meron tayong isang special guest, isang reels and a content creator dito sa Burawin, Leyte. And isa rin siyang cast sa Batang Burawin ni Direk Arvin Avila, Abato Ninibay. So, wag na natin patagalin pa. Let's meet Larcam Almamor, boss. Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga po pala si Larcam Almamor, boss. Isa po akong content creator ng Burawin. Tsaka isa rin po akong kasali sa Batang Burawin, yung ginagawa po namin ngayong movie sa Burawin. Okay. So, kamusta si Ma'am Larcam? Okay lang naman. Eto, medyo busy. Okay. Busy sa pagiging content creator, busy sa pagiging barangay secretary. Isa kang secretary dito. Saan yung lugar niyo kasi? Sa barangay Bubon po. Bubon. Burawin, Leyte. Opo, barangay So ito, paano ka nagsimula sa pagbablog? Parang naano lang kasi nanonood ako, tapos sabi ko, sarili ko, ano kaya kung maging din ako, i-on ko kaya yung dashboard ko para i-try ko maging mag-vlog. Ganun. So yun, doon ka nag-start? Doon po ako nag-start. So mga 3 years na po siguro yun. 3 years na. Ilan na yung followers mo pala? Sa ngayon, 10K na siya. Hindi na siya tumataas. Bumabagsak ngayon yung mga followers. Araw-araw halos nababawasan yung mga followers namin. Pero dadami rin yan soon. I know. And ito, anong pinakaunang video na in-upload mo na nag-viral at kamusta yung experience? So yung unang nag-viral sa akin yung yung kay yung isang rider na namatay dito sa San Esteban, yung sino ba yun? Nakalimutan ko na. Mag-shoot ata. Oo, yung mag-shoot. Tapos doon, nagpunta kami doon sa Lamay ng mga kaibigan ko. Tapos yun, ginawan ko ng video. Tapos doon siya, nag-viral siya. Umabot siya ng mahigit 1 million. Kamusta yung experience yun? Masaya kasi malaki yung earnings ko dun. Tapos parang kasi dun dumami din yung followers ko. Tapos yun, medyo nakilala ako dun bilang isang content creator. Anong pinakamalaking hamon na naranasan mo bilang vlogger? Yung yung pagtitingin ako sa dashboard ko, namumula lahat. Tapos yung yung ulo ko sumasakit, ano kaya iko-content ko araw-araw? Kasi pag pumasok ka talaga bilang isang content creator, talagang araw-araw magpo-post ka ng reels o kaya tapos yung engagement, tapos yun, nagpupuyat ka kasi syempre baguhan ka pa lang, kailangan mo munang magsipag kasi para ma-monetize ka ni Mita. So yun yung pinakaano ko doon, yung talagang pag namumula lahat. Sumasakit yung ulo ko. Pero pag nag-greener, kamusta naman? Pero pag nag-green siya, grabe happy ako. Wow! Siguro naman sa susunod may earnings na to, baka na to. Million na. Dati, alam, sure, soon. So ito, sino unang hater mo? Kaibigan mo or kamag-anak mo? Mga kamag-anak ko, mga anak ko. Kasi hindi sila, kumbaga, hindi kasi sila yung parang siguro, ewan ko lang, di sila nagsusurprise, siguro baka nahiya sila, ganito. Yun talaga sila, hindi talaga sila nag-aano sa akin. Pero ngayon, mula nung na ako, nag-inis na ako, pinasahod na ako ng Meta, yun, nag-aano na sila, naglalag na sila, nagsusupport na sila, nagre-react na sila. O minsan kasi kailangan din lang muna ng resulta eh. Oo nga Bakit kaya ganun yung mga tao, no? Oo nga. Hindi mo na sila mas okay pa yung yung mga kaibigan mo, yung hindi mo kakilala, talaga nagsusupport kaysa sa kapamilya mo, mga kakilala mo. Kaya yun yung pinakaano ko. Pamilya pa talaga eh. No? Ito, may point ba na gusto mo nang sumuko sa pagbablog? Meron. Yun nga, yung titingin ako sa dashboard ko, na pulang-pula na siya, tapos sumasakit ulo ko, ano kaya i-content ko? Paano bang gagawin ko? Lalo na pag magme-message na sa'yo, may notif na si Mita na kailangan mo nang mag-post, kailangan mo nang mag-ganito. Yun, doon ako na, sabi ko, hindi ko na kaya ito itutuloy. Pero pag naisip ko, monetize na ako, sumasahod na ako, wow, sabi ko, tuloy ko na lang to, bahala na to, kahit ano na lang i-post ko, ma-update ko lang kay Mita.
Totoo. Yung totoo. ganun. So kailangan kasi namin, lahat kami mga content creator, meron kasi kami mga task. So minsan may instances din kailangan mo mag-live, ay ganun. So sana maintindihan nyo kami. So ito naman, sino ang pinakamalaking inspiration mo sa pagko-content? Kahit Basher mo rin? basher ko rin. Sila rin. Tsaka yung meron kasi akong mga kaibigan sa ibang bansa na nagko-content sila. So yun sila, nagme-message talaga sa akin. Sisi, tuloy mo lang yan. Wag kang magpapaano ha. Tuloy mo lang yan. Ganyan talaga yan. Kasi bago mo marating yun, may pagdadaanan ka talaga muna. So sila nagme-message talaga yun kasi sumusupport sila sa akin. Tsaka yung ibang followers ko doon, inaano nila ako. Sisi, tuloy mo lang. Wag kang magpapaano sa mga basher po, yung mga ganyan mo. Tuloy mo lang kasi andyan ka na eh. Totoo. So lalo na nag-earnings sa tayo, di ba? Kaya tuloy-tuloy na lang natin. So sa mga content creator dyan, tuloy-tuloy nyo lang. Paano ka nag-iisip ng content ideas mo? Ano lang, kumbaga minsan tumitingin ako sa TikTok kasi mahilig akong kuminding-kinding. Sabi ko, kinding-kinding na lang ako, sayo-sayo ng konti. Kaya minsan nagluluto ako. Kaya yun lang yung ginagawa ko, nagluluto. Tapos pag may pumupunta ako sa ibang lugar, doon pag may nakong sabi, magandang lugar to, gumagawa ako ng content to, kahit walang tugtog eh, kinding-kinding ka na lang. Kasi pinasok na natin, kaya yan. Yun lang kuya, yung inaano ko. Yung ideas Yung, mo para ideas ko. makapag-release ka. So ito, ano naman ang video na pinagmamalaki mo? Ano may pinagmamalaki kong video? Yung minsan, yun December yun ito. Kumanta ako doon. Tapos yung kanta ko noon, Balik Christmas. Kumanta ako doon. Tapos yung kinanta ko yung That's Our Friends Are For para sa mga kaibigan ko. Saan yun? Doon ako nun sa dyan sa Kamkawayan. Kasi party namin yun. So kinanta ko yung pinin ko nga yun dun sa profile ko. Kasi parang pag kinakanta ko yun, naalala ko sila kahit malalayo na sila, nag-iwahiwalay na kami. Kumbaga, nandito pa rin ako, nag-aabang pa rin ako sa kanila na one time magkita-kita kami. So memorable pala yung Opo. na yun, video. May content ka ba na pinagsisihan mong i-post? Meron kuya, yung dinilit ko na. Kasi yung kasi mula na maging content creator ako, naalaman ko kasi kung anong mga bawal sa Facebook. So, mayroon ako pinost doon yung anak ko na nasa ilog kami. Nakahubad siya doon. So, ang ginawa ko, nung ako sa YouTube, sabi ko, bawal pala yun. Ang dami ng doon. Humatak ako ng followers. Tapos, ang laki na ng views noon. Kumbaga, 35 ata na yun. Kasi para sa amin ng mga baguhan, makaabot kami ng ilang makaabot kami ng ilang views. Like 5,000. Para sa amin, masaya na kami doon. Tsaka nangihinayang Oo, na nangihinayang. i-delete yun. Delete yun. Tapos may ads na ako doon. So, ang ginawa ko dinelete ko yun kasi bawal. Bawal pala yung batang nakaharap sa kamera ng hubad. Yun ang ginawa ko. Yung pinakaano ko doon, anak ko pa naman yung inano ko doon. So yun. Yun po. Actually, ganun talaga. So ingat-ingat din po talaga tayo sa pagpo-post. Anong pinakamahirap na sakripisyo mo na ginawa sa pagko-content? Para sa akin yung pinakamahirap na ginawa sa pagko-content, yung pagpupuyat. Pupuyat. Kasi pag baguhan ka, kailangan mo magpuyat, magsipag, tiyaga. So, yung baguhan ako, nagpupuyat ako lagi kasi nakikipag-engage ako. Kasi ako, bago ako maging ganito, sumali muna ako sa mga live-live. Yung sinasalihan ko mga live-live doon, bali, nahatak nila ako para yung followers nung nagla-live napupunta sa akin. So, yung ginawa ko doon, hanggang inaabot ako madaling araw, alas 3 madaling araw, hanggang inaabot na ako ng alas 5. Pupuyat ka talaga. So, sa mga baguhan dyan, pag bago tayo, kailangan po muna natin magpuyat, magsipag, magtiyaga bago po natin marating yung bilang isang content creator. Kailangan mo invest yung sarili mo. Tsaka minsan pa nga, pera. Tapos kailangan talaga pag content creator tayo, magsipag. Huwag tayong susuko, kaya natin to. Pinasok natin to eh. Tama. Very good. Pinasok na natin to. So itong pinaka-common na mga questions sa ating mga content creator. So paano mo i-handle ang mga bashers or negative comments? Parang sa akin, kasi meron akong basher pero hindi naman. Ko pa rin sila, nire-reply. Tapos minsan nagpo-post, sabi ko, kumbaga, kung gusto niyo maging ako, gayahin niyo ako, mag-content din kayo. Ganang ginagawa ko, minsan nagpo-post, sabi ko, kung gusto niyo maging content creator, gayahin niyo ako. Kung kaya niyo gayahin yung kung ano ako, yun, gawin niyo. Ganun lang kuya. Tapos hindi ko na rin pinapatulan. Tapos pag may mga comment doon, minsan hinahide ko na lang. Pag di ko na talaga kaya, dinidelete ko. Tapos pag di ko na kaya, binablock ko. Ganun lang kami. Tama. Kasi ako, delete talaga tsaka block. Minsan hinahide ko pa kung kaya ko pa. Actually, hide yung pinaka ni Facebook eh. Parang suggested, i-hide mo na lang. Ganun. So ito medyo crucial to. Darating bang araw na magpo-promote ka ng sugal?
Para sa akin, kuya, ayaw ko. Bakit? Kasi, number one, mahirap ang buhay ngayon. Magsusugal pa tayo. Tsaka, ayaw ni Mita yan, bawal kasi yung ganyan, yung sugal. So, di ko po talaga gagawin yan. Yung ganun. Kahit malaki yung offer? Depende. Sa pag-uusapan. Depende. Pag inoffer ako ng ganun, bahala ka na dyan, Mito. Pag malaking offer dito, dito na ako. Ikaw, dyan ka lang muna, dito lang muna ako. Kasi sa panahon ngayon, kailangan natin dumiskarte. Totoo. Pero actually, medyo nakaka-confuse talaga sa aming mga content creator kasi ang hirap at saka ang maliit ang kita sa Facebook, 'di ba? So, yung iba talaga halos kinakagat na lang yung pagpo-promote ng sugal. Anong pinaka-memorable na message mo na natanggap mula sa followers mo? So yung pinaka-memorable kong message mula sa followers ko, yung mayroon nag-comment dun sa sa pinost ko, tapos parang di maganda, tapos yun nag-message sila sa akin sa na, Ceci, hayaan mo sila. Ayun, yung support mo. Hayaan mo sila, wag kang susuko, ituloy mo lang kasi andyan ka na. Tsaka, inggit lang yan sila, hindi nila kaya yung ginagawa mo at ginagawa natin ng mga content creator. So yun, kuya, yung pinaka ko. Magandang message din sa yun, parang nakakabuhay din yun kasi may sumusuporta sa sa'yo. Ito naman, paano ka nagkikipag-connect sa supporters mo? Number one po, engagement. So pag nagpo-post po ako, may pinopost po ako, inaabangan ko po agad yung mga comment nila. So yun agad, yung mga comment nila, nire-reply ko sila. Tapos yung yung tawag dito, kung wari, may mga tanong-tanong sila sa akin, yun, abangan ka doon, nire-reply ko agad sila. Kahit minsan talaga, kasi kami mga content creator, may time talaga na tinatamad kami, pero no choice na kami, kasi andyan na po kami. Totoo yan. So tinatamad kami talaga, meron time talaga sabi na, ayoko na mag-content, nakakapagod na, ayoko na mag-reply, masakit na yung kamay ko sa kakadut-dut. Pero no choice kami, tuloy pa rin. Kaya nga pinasok na natin Oh, to. pinasok na namin to, tsaka sayang naman yung peso-peso. Wala ka, no choice. So ito, totoo ba na madaling kumita bilang vlogger? Para sa akin, hindi. Kasi bago ka po talaga kumita bilang vlogger, marami kang pagdadaanan. Tsaka nandyan na yung puyatan, sipag, lahat-lahat na andyan na po. So para sa amin di po. Tsaka lalo na po ngayon, mahigpit po talaga si Mita. Stricto siya ngayon, marami na siyang pinagbabawal. Tsaka hindi na po katulad dati na nagbibigay siya ng malaking earnings. So ngayon po, pahirapan po kami makakuha ng earnings. Yung malakas lang po ngayon ang earnings namin sa picture po. Pero sa mga reels, ganyan, mahina po kami. Pero nandito na kami, tuloy pa rin namin. Walang sukuan, laban. Tsaka, siguro, sa tingin ko lang, kaya kukunti na lang yung earnings na binibigay ni Facebook kasi marami ng vloggers din. Dito na sa Boracay. Marami na. Marami na kami. Marami na tayo. Soon, pasok na rin kayo dito. Ano ang hindi alam ng karamihan tungkol sa buhay ni Largam? Na isang vlogger. Hindi nila alam. Ano bang hindi nyo alam? Hindi nyo alam sa akin. Wala lang, mabait ako, simple lang ako, kalog ako, ganyan ako. Kumbaga hindi naman ako isigolaki. Mabait ako. Kahit saan nyo ako iba to, pwede ako. Yan lang hindi nyo alam sa akin. Sa iba to? Kaya sa iba to. Wag lang dito sa sa semento, masakit yan. So ito, paano binabalance ang personal life at online life mo? Wow. Ito na yung Sabi mo sekretary. Sekretary ako. Minsan, kasi siyempre nandito na ako, content creator. Ang dami yung ginagawa sa barangay kasi nakasalalay sa akin yung mga paperwork ng barangay. So minsan may time talaga na nung baguhan ako, napapabayaan ko yung mga paperwork sa barangay kasi tinututukan ko to. So anong nangyari, inadjust ko, inano ko na lang sila. Kumbaga may time ako, sa isang araw hinahati ko. Mayroon akong ilang oras sa pag-engage ko sa mga followers ko. Mayroon naman akong yung oras para sa mga paperworks ko. Yun ang inahati-hati ko na lang. So ito yun, yung kuya. Ito, anong payo mo sa mga gustong pumasok sa vlogging for money? Para sa akin, sa mga gustong pumasok sa pagiging ganito sa amin, content creator, hindi madali maging isang content creator. Bago po kami naging ganito ni Kuya Pos, lalo na si Kuya Pos, ang dami po namin pinagdaanan. Number one po yung puyat, tiyaga, tsaka yung
ano, yung sakit ng ulo mo, ano bang gagawin ko? Bashers na rin. O may mga basher mo. Yun. So, sa mga gustong pumasok sa magbablog, sige, pasok po kayo. At saka yung mga nandyan na po, tuloy-tuloy nyo lang po. Huwag po kayo magpapa-apekto dun sa mga magsasabi nyo, ganito ganyan siya, post ng post, ganito ganon. Huwag kayo magpapa-apekto. Hanggat nandito na kayo, tuloy-tuloy natin to. Kaya natin to, guys. Tama yan, tama. Ito naman, anong pinakamalagang lesson na natutunan mo sa pagbablog? Yung pinakamagandang lesson na natutunan ko, sa mga bawal na i-post sa Facebook. Oo, yun. Sa mga ano ni Mita, sa mga ano niya, yung pinagbabawal niya, bawal yung ganito ganon, bawal yung ganyan, ganito. Tapos, yung pinakadabis naman niya, kasi once na may mag-aano sa'yo sa Facebook mo, may lumalabas talaga notif nga. Like, ganito ganon, may ano, ganyan, kailangan mong i-delete to, kailangan mong ganito, gawin mong ganyan. So, yan ang pinakaano ko kay bilang isang content creator. Anong payo mo sa mga baguhan? Para sa mga baguhan, tuloy-tuloy nyo lang. Huwag kayong magpapakyo sa mga basher, sa mga ano dyan. Tuloy nyo lang. Basta, ang ano ko lang, sipag, tiyaga, at saka number 1, kailangan mag-reserve kayo ng pagpupuyat. Yan, dyan tayo, dyan talaga tayo, pinagdadaanan talaga natin yan. So, yun lang, kuya. So, ma'am, maraming salamat po. Lalarkang baka meron kang gustong i-shout out at saka i-promote mo na rin yung Facebook page mo. Shoutout po sa aking mga followers dyan. Thank you so much po sa love and support nyo sa akin. Ako po nga po si Larcam Almamor Boss. Paki-follow na rin po yung aking profile kasi wala po akong page. Kumbaga profile lang talaga ako. Tsaka guys, abangan nyo po ang Batang Burawen. Abangan nyo, abang-abang dun. Mag-i-enjoy po kayo. Tsaka ang dami pong episode. Tsaka papasok na din po dun si Kuya. Kaya abangan nyo guys. Thank you so much po sa love and support nyo sa aking mga followers dyan. Love you all. So, ayun, maraming salamat. That's it for today's video. Follow for more.